Biro ba ito? Matalim at puno ng paghamak ang tinig ng gwardiya na bumasag sa tahimik na umaga. Nakasuot siya ng malinis at formal na unipormeng seremonyal. Matatag na nakatayo sa pangunahing pasukan ng Arlington National Cemetery. Nakapulupot ang mga braso na para bang siya mismo ay isang buhay na harang. Sa tabi niya ay nakatayo ang isa pang batang gwardiya, mayabang din at may pilyong ngiti na gumuguhit sa gilid ng kanyang bibig. Nakaharap sa kanila si Eduardo Morales. Siya ay 87 taong gulang. Ang katawan ay nakayuko sa tanda, balat na inukit ng panahon at mukha na tila mapa ng mga taong puno ng pakikibaka. Suot niya ang isang payak na maitim na Amerikana na bakas ng pagkasuot sa mga gilid ngunit malinis. Iyon lamang ang kanyang tanging Amerikana. Ngunit hindi siya tumugon sa tanong ng gwardiya. Ang kalmado niyang mga mata ay nakatingin lampas sa tarangkahan, nakatuon sa luntiang burol kung saan kumakaway ang mga bandila sa kalahating poste. Tahimik lamang siya, hinayaan ang katahimikan na magsalita para sa kanya habang nanatiling mahigpit at mapanuligsa ang gwardiya. Lumapit ang mas batang gwardiya, kumalabog ang pinakintab na sapatos sa graba. Ginoo, ito'y pribadong seremonya para kay General Lopez, aniya. Imbitado lamang, kung wala kayong katibayan kailangan ninyong umalis. Mabigat at alanganin ng sandali, tila wala sa lugar sa isang puok na nakalaan para parangalan ang mga bayani. Para sa gwardya, isa lamang si Eduardo sa mga litong matanda na napadpad sa maling lugar sa maling oras. Hindi niya nakita ang nakaraan ng lalaki, hindi niya nakilala ang pamana na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Isang taong sumasalamin sa mga halagahang pinahahalagahan ng sementeryo. Habang dumarating ang makikintab na itim na sasakyan na may plaka ng pamahalaan, lalong tumindi ang tensyon. Mula sa mga bintana, may mga pasaherong sumisilip, ilan ay mausisa, ilan ay may habag. Lahat ay pinagmamasdan ng marupok na matanda na hindi pinapapasok. Gayunman, hindi gumalaw si Eduardo. Nakapaghintay na siya ng higit na mabibigat kaysa rito sa kanyang buhay. Humugot ng malakas na buntong hininga ang gwardyang si Reyes ayon sa nakapaskil sa kanyang badge upang iparinig. Tingnan mo, Lolo, wala kaming oras dito. Malapit na ang motorcade. Naging issue ka sa seguridad. Itinuro niya ang kalsada. Kung bibisita ka lang ng puntod, ang pampublikong pasukan ay higit 1 milya pa roon. Kaya aalis ka ba o kailangan ka naming paalisin? Nang sa wakas ay nagsalita si Eduardo, banayad ngunit mabigat ang kanyang tinig, hinubog ng mga taong puno ng paghihirap. Para ako sa general, niya. Nais niya na nandito ako. Tumawa ng malamig ang ikalawang gwardiya, si Cabo Navarro. Sige nga, ikaw at ang general, magkakaibigan ha? Ginoo, buong paggalang, 4 na bituin na general si General Lopez. Nagbibigay siya ng payo sa mga pangulo. Hindi siya nakikisalamuha sa mga taong dumadating na walang imbitasyon. Magalang sa pandinig ang mga salita, ngunit malinaw ang insulto. Ngayon, may munting grupo ng mga nagluluksa ang nakapaligid. Mga mataas na opisyal, seryosong politiko at mga kaanak na nakaitim ay nakamasid sa pangyayari, pabulong-bulong sa isa't isa. Ramdam ni Eduardo ang kanilang mga mata. May habag, may inis, may ilang nahihiya sa kanyang presensya. Hindi na bago ang pakiramdam. Karamihan ng kanyang buhay ay nilampasan siya, minamaliit at hindi pinapansin. At madalas wala siyang pakialam. Ngunit iba ang araw na ito. Ngayon hindi siya magiging invisible. Eduardo Morales ang pangalan ko, wika niya, matatag. Sabihin niyo lang na nandito ako. Lumapit si Reyes, sinasadya ang panghihimasok sa espasyo ng matanda. Eduardo Morales, ulit niya ng may pang-aasar at ako naman ang kalihim ng depensa. Itinutok niya ang naka-gloves na daliri sa dibdib ng matanda. Walang saysay ang pangalan kung walang tamang papeles, matanda. Walang medalya, walang laso, walang pagkakakilanlan. Sa tingin ko, isa ka lang sibilyan na sumisingit sa isang bawal na pagtitipon.
Nakasabit sa hangin ang mga salita, matalim at nakakahiyang pakinggan, walang katibayan ng paglilingkod. Kusang gumalaw ang kamay ni Eduardo sa kanyang tagiliran, inaalala ang bigat ng mga bagay na wala na sa kanya, mga gamit na nilamon ng panahon, mga alaala na buhay pa rin sa kanyang kalooban. Ang kanyang katibayan ay hindi na ipapaskil sa Amerikana. Ito'y bahagi ng kanyang pagkatao, nakaukit sa bawat peklat, sa bawat alaala. Noon isang batang tenyente segundo, masyadong bata ang muka para sa kanyang ranggo ngunit pulidong uniforme ang lumapit mula sa kalapit na checkpoint na iintriga sa gulo. Ano ang problema, Cabo? Ang lalaking ito, sagot ni Navarro, tinuturo si Eduardo, ayaw umalis. Sabi niya kaibigan niya si General Lopez. Walang imbitasyon, walang katibayan. Tinitigan ng tenyente si Eduardo. Tumigil ang kanyang mga mata sa lumang Amerikana, ang pudpud na sapatos at mabilis na humusga. Ginoo, ginugulo ninyo ang isang opisyal na libing. Huling babala na ito. Umalis na kayo. Matingkad ang boses niya, puno ng peking kumpiyansa ng isang taong nagsisimula palang mamuno. Si Eduardo, na dumaan na sa higit pa rito sa kanyang buhay, ay naramdaman ng unti-unting pagkaubos ng kanyang pasensya. Hindi ako aalis, mariin niyang sabi, bawat salita ay banayad, ngunit pinal. Naging mahigpit ang mukha ng tenyente. Kung gayon, aarestuhin ka dahil sa panloloob at pag-abala sa seremonya militar. Suminya siya sa mga guwardiya. Alisin siya kung lalaban, pusasan. Habang papalapit sina Reyes at Navarro kay Eduardo, napansin ng tenyente ang kakaiba sa lumang Amerikana ng matanda. Isang maliit, kupas na piraso ng bakal, hindi kasinlaki ng barya, ang nakapinid sa kanyang dibdib. Mukhang mumurahin, luma at walang halaga. May pang-uyam ng ngiti, iniunat ng tenyente ang daliri at tinapik iyon. Ano yan? Premyo ba mula sa kahon ng cereal? Pangungutya ng tenyente habang tinatapik ang maliit na pin sa kwelyo ni Eduardo. Ngunit sa mismong sandaling dumikit ang kanyang daliri, nagbago ang lahat. Naglaho ang maayos na damuhan ng Arlington Cemetery. Sa halip, isang masukal at basang gubat libu-libong milya ang lumitaw. Nawala ang amoy ng sariwang damo, napalitan ng matalim na halimuyak ng dugo at pulbura. Ang mga iyak ng nagluluksa ay napawi, napalitan ng nakapangingilabot na hiyaw ng mga sugatang sundalo. Isang batang kapitan ang nakulong sa ilalim ng mabigat na puno. Ang binti baluktot sa nakakasindak na paraan, ang mukha puno ng putik at takot. Ang kapitan na iyon ay si David Lopez. May nanginginig at dugong dumidikit na mga kamay. Iniabot ni Lopez ang isang piraso ng kupas na bakal, mainit pa, sa mas batang si Eduardo Morales. Hawakan mo ito, Eduardo. Hingal niya, pinipilit ang tinig sa kabila ng sakit. Hindi ito opisyal. Hindi ito ayon sa regulasyon. Pero mas mahalaga ito kaysa anumang medalya na gagawin nila. Ibig sabihin, andoon ka. Ibig sabihin, iniligtas mo kami. At kasabay nito naglaho ang alaala. Bumalik si Eduardo sa tarangkahan ng sementeryo. Muli, matalim ang sikat ng araw sa kanyang mga mata. Ang tenyente ay nakangisi pa rin, walang kamalay-malay sa sandaling nagdaan. Ngunit may nagbago sa kalooban ni Eduardo. Ang mukha niyang dati kalmado ay nagpakita ng bahid ng lakas, isang lumang apoy na matagal nang nawala. Inangat niya ang kamay at marahang itinabig ang kamay ng tenyente mula sa pin. Huwag mong hawakan yan, aniya, malalim at matatag ang boses. Umabot na sa sukdulan ng sitwasyon, sa utos ng kanilang nakatataas. Hinawakan ng mga guwardiya ang mga braso ni Eduardo. Napasinghap ang mga tao. Hindi na ito basta pag-aresto, isa itong hayagang panghahamak. Isang matandang lalaki na pinipilit lamang na parangalan ang isang kaibigan. Ngunit hindi lahat ay nanonood lang. Sa likod ng grupo ay nakatayo si Kapitan Maradona. Simula pa lang ay pinagmamasdan na niya ang nangyayari at may kung anong bumabagabag sa kanya.
Nagsilbi siya ng 2 misyon sa ibang bansa. Kilala niya ang anyo ng isang tunay na sundalo, ang tahimik na lakas ng isang taong dumaan sa tunay na digmaan. Nakita niya iyon kay Eduardo, ang paraan ng pagtindig sa kabila ng pang-iinsulto, ang mga matang nananatiling kalmado at nakatuon. Hindi ito isang litong sibilyan. May mali. Hindi maaaring direktang makialam si Kapitan Maradona, masisira ang chain of command at posibleng masira ang kanyang karera. Ngunit may magagawa siya. Kinuha niya ang telepono at mabilis na nag-dial. Mayroon siyang direktang numero ng isang taong maaaring makaintindi, si Coronel Perez, pinakamalapit na tagapayo ni General Lopez sa loob ng 2 dekada. Lumayo siya sa karamihan, tumalikod at bumulong sa telepono. "Sir, si Kapitan Maradona ito." Anya, puno ng apurahan ng tinig. Nagmadaling sumagot si Perez sa kabilang linya. "Maradona? Ano yon? 5 minuto na lang bago magsimula ang proseso. May problema ba sa honor guard?" "Hindi, sir. Nasa pangunahing tarangkahan. May sitwasyon." Mabilis na ipinaliwanag ni Maradona. Inaaresto nila ang isang matandang lalaki. Sabi niya Eduardo Morales ang pangalan niya. Sinasabi niyang kilala niya si General. Nag-atubili siya bago idinugtong. May suot siyang kakaibang pin. Mukhang gawa sa shrapnel, kupas, hindi pantay. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nawala ang lahat ng ingay sa linya, walang radio chatter, walang boses, walang galaw. Katahimikan lamang. Napigil ang hininga ni Maradona. Pagbalik ng tinig ni Perez, ito'y ibang-iba, nginig at mabigat, tulad ng isang taong biglang sinalubong ng alaala at emosyon. "Kapitan, ano ulit ang pangalan niya?" "Eduardo Morales, sir." At naputol ang linya, tumingala si Maradona. Sa tarangkahan, nagsisimula ng kaladkarin ng mga gwardya. Si Eduardo patungo sa naghihintay na van ng seguridad. Huli na siya. Sa loob ng kalapit na command tent, nakatitig si Coronel Perez sa telepono na parabang isang multo ang dala nito. Ibinagsak niya ito sa mesa, maputla ang mukha. Napatingala ang isang batang mayor, gulat. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Hindi sumagot si Perez. Sa halip, mababa ang kanyang tinig, halos ungol. "Konekta mo ako kay General Moreno. Ngayon din, kahit saan siya, kahit alisin mo siya sa reviewing stand, wala akong pakialam." Nagkandara pa ang mayor na sumunod. Nagsimulang maglakad-lakad si Perez, nagngangalit ang isip, kumukulo ang damdamin. Eduardo Morales, pagkatapos ng lahat ng taong ito, ginugol ni General Lopez ang huling dekada ng kanyang buhay sa paghahanap sa kanya. Isinulat pa niya ito, malinaw at walang pag-aalinlangan, sa isang liham na itinatago pa rin ni Perez sa kanyang mesa. "Kung may lalaking nagngangalang Eduardo Morales na darating at maghahanap sa akin," nakasaad, "ibigay mo sa kanya ang anumang kailangan niya. May utang sa kanya ang bansang ito na hindi kailanman mababayaran." Bumalik ang mayor, hawak ang radyo. "Si General Moreno ay nasa linya, sir." Agad itong kinuha ni Perez. "General, si Perez ito. May sitwasyon tayo sa pangunahing tarangkahan." Bumaba ang kanyang tinig, mabigat at seryoso. "Meron tayong Code Shepherd. Inuulit ko, meron tayong Code Shepherd." Umalingaw-ngaw ang radyo na may kasamang static. Bago sumagot ang isang boses, matatag, walang palamuti. Kay General Michael Moreno iyon, ang pinakamataas na opisyal na naroroon. "Ulitin mo, Coronel, Shepherd, hindi pwedeng totoo yan." "Siya nga, sir," mabilis na tugon ni Perez. Tugma ang paglalarawan, pangalan PIN, si Eduardo Morales, at inaaresto na siya ng seguridad. Walang pag-aalinlangan, mabilis at tiyak ang naging tugon. "Pahintuin ang lahat, itigil ang funeral procession. Pupunta ako ngayon." Samantala, nakataas ang loob ng batang tenyente, kumbinsido na nagawa niya ang tamang trabaho. Naisagawa raw ang kaayusan, naalis ang istorbo. Sa kanyang paningin, naibalik ang kontrol. Nakasandal siya ng kampante sa haliging bato. May ngising puno ng kasiyahan habang nakikita si Eduardo
na hawak ng mga gwardya. Ngunit hindi pa siya tapos. Gusto pa niyang magbitaw ng huling insulto, durugin ang natitirang dignidad ng matanda. Lumapit siya kay Eduardo Morales na ngayon ay nakatayo sa pagitan ng mga gwardya. Mabigat ang tindig nito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa matinding pasanin ng muling paggunita ng mga sugat na hindi kayang bigkasin. Bumaba ang tinig ng tenyente, nangingibabaw ang kayabangan. Ito na ang huling pagkakataon, matanda. Umalis ka habang kaya mo pa o gugulin mo ang libing ni General Lopez sa selda. Sisiguraduhin kong makasuhan ka at ako mismo ang magtutulak para ipasuri ka sa isip. Baliw ka na. Sa edad mong iyan, naniniwala ka pa sa mga ganyang kwento? Panganib ka sa sarili mo, kahihiyan ka. At may pang-uyam pang dugtong. Gusto mong magbigay galang? Gawin mo yan mula sa kulungan kung maalala mo pa kung bakit ka nandoon. At iyon na. Lumampas siya sa hangganan at hindi na iyon mababalikan. Pinilit niyang wasakin ang katahimikan ng isang taong ang lakas ay nakaugat sa karanasan. At ngayon darating ang kapalit. Isang mababa at kakaibang ugong ang umalingaw-ngaw. Nagsimula ito sa lupa, isang tunog na mas nararamdaman kaysa naririnig, napalingon ang lahat. Mula sa burol, 3 itim na suburban ang lumitaw, madidilim ang bintana, mabilis at puno ng layunin. Hindi ito ang mabagal at marangal na takbo ng funeral motorcade. Ito'y agarang operasyon, tiyak at malinaw na militar. Huminto ang mga sasakyan sa tarangkahan, sabog ang graba sa paligid. Napatigil ang mga gwardya, hawak pa rin si Eduardo, parang tumigil ang oras. Bumukas ang mga pinto ng SUV, sabay-sabay, eksakto ang galaw. Ngunit hindi ito mga MP. 6 na lalaki ang lumabas, nakasuot ng malinis na army dress blues. Hindi sila pangkaraniwang sundalo, mga matataas na opisyal. Mabibigat ang uniforme sa dami ng medalya. Nangunguna si Coronel Perez. Matigas ang mukha, halos kumukulong galit, at mula sa likod ng pangunahing sasakyan, bumukas ang pinto. Lumabas si General Michael Moreno. Mataas na kapangyayari at may 4 na bituin sa balikat. Sa mismong paglitaw niya, nagbago ang lahat. Tumigil ang simoy ng hangin. Nawala ang ingay ng trapiko, ang kaluskos ng mga puno, pati bulungan ng mga tao. Tumindi ang bigat ng hangin, puno ng takot at paggalang. Lahat ay napatingin, nalamig ang tenyente. Kusang nanindig ang kanyang katawan sa atensyon, pati na ang mga tauhan niya biglang bumitaw kay Eduardo na tila nahipo ang kuryente. Hindi man lang sila nilingon ni General Moreno. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nagsaliksik hanggang masumpungan niya ang nakayukong figura ni Eduardo Morales. Agad nagbago ang kanyang mukha. Ang matigas na anyo ay lumambot, natabunan ng isang bihirang ekspresyon, malalim, hindi matatawarang paggalang. Dahan-dahan siyang naglakad, bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa bato. Lumampas siya sa tenyente na parang wala ito. Lumampas sa mga guwardya, lumampas sa hanay ng mga nagluluksa. Iisa lamang ang kanyang tunguhin. At tumigil siya 3 piye ang layo kay Eduardo Morales. Sa katahimikan, itinuwid ni General Moreno ang kanyang likod at itinaas ang kanang kamay sa isang saludo. Matulis, malinis at walang bahid. Hindi ito basta saludo. Isa itong pinakamataas na pagkilala. Isang 4 na bituing general na nagpaparangal sa isang taong nakasuot lamang ng lumang Amerikana. At nagsalita siya, malakas, matatag, tinig na minsang umutos sa mga hukbo at humubog ng kasaysayan. Ginoong Morales, aniya, sapat na lakas para marinig ng lahat. Isang karangalan po, sir. Nanlalamig, naguguluhan, nagsalita ang tenyente. General, sir, ako, pasensya na po sa nangyari. Ang lalaking ito, siya'y gumagawa ng gulo. Wala siyang pahintulot para narito. Humarap si General Moreno sa kanya, hindi pa rin binababa ang saludo. Ang kanyang tingin ay parang kidlat, matulis, matindi at nakabibighani.
Mas may karapatan siyang narito kaysa sa iyo o sa akin, tenyente. At humarap siya sa karamihan, itinaas pa ang tinig, ang kanyang mga salita'y lumipad sa hangin, umabot sa bawat tainga. Para sa mga hindi nakakaalam, sasabihin ko sa inyo kung sino ang nasa harap ninyo. Ang nakikita ninyo ay isang matandang lalaki, isang sibilyan sa lumang Amerikana. Ngunit ang nakikita ko ay isang higante. Ito si Eduardo Morales. Maaring hindi mabanggit ang kanyang pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit dapat. Sa mga sundalo ng 5th Special Forces Group, sa mga orihinal na Delta Force Operators, at higit sa lahat sa taong pinararangalan natin ngayon, si General David Lopez. Ang lalaking ito ay nakilala sa ibang pangalan, wika ni General Moreno, nanginginig ang boses sa damdamin. Tinawag siyang Shepherd, isang alon ng pagkabigla ang lumaganap sa karamihan. Kumalat ang pangalan sa mga bulungan, parang alamat na matagal nang nalimot, na binubuhay lamang sa mga kwento ng mga veterano. Isang pangalan na kalahating alamat, kalahating himala, isang multo mula sa nakaraan. Ang taong ito, patuloy ng general, tumataas ang tinig, ay pumunta sa mga lugar na hindi kayang iguhit sa mga mapa upang iligtas ang mga iniwan nang wala ng pag-asa. Hindi lamang siya sundalo, siya ay naging medic, piloto, patnubay at kapag kailangan lumaban na parang sinapian. Hindi siya nagsuot ng ranggo. Tinanggihan niya ang bawat medalya. Ang tanging nais lamang niya ay makita ang kanyang mga kapatid na makauwi. Lumapit si General Moreno kay Eduardo Morales, kumikislap ang mga mata sa luha na hindi bumabagsak. Nung tagsibol ng 1,968, isang helikopter ang binagsak sa kalagitnaan ng teritoryong kaaway. 12 Green Berets ang sakay. Kabilang doon, isang batang Kapitan David Lopez. 3 araw silang nakulong, tinatambangan ng 10 laban sa isa. Walang nag-akala na mabubuhay sila. Ngunit sa ikatlong gabi, isang nag-iisang lalaki ang sumira sa linya ng kaaway. Ang lalaking iyon ay ang Shepherd. Buhat-buhat niyang inilabas ang 6 na lalaki sa kanyang sariling likod, wika ni Moreno, marahang idinantay ang kamay sa kanyang dibdib. Ang taong ito mismo, si Eduardo Morales, ang dahilan kung bakit nabuhay si David Lopez. Ang dahilan kung bakit siya naging pinunong pinararangalan natin ngayon. Sa wakas, ibinaba ng general ang kanyang saludo. Hindi inalis ang tingin kay Eduardo. Itinuro niya ang maliit at kupas na pin sa kwelyo nito. Nakikita niyo ba ang pirasong bakal na iyan? Tanong niya, bahagyang humarap sa tenyente. Bumaba ang tinig, naging matalim at matatag. Akala mo'y walang halaga. Ngunit ang pirasong iyon ng shrapnel ay mula sa isang mortar shell na sumabog 3 piye mula kay Kapitan Lopez. At hindi tumakbo si Eduardo, isinilong niya ang kanyang katawan upang takpan si Lopez. Dapat pareho silang napatay ng pagsabog. Ngunit nabuhay si Eduardo at si Lopez bilang pasasalamat, ginawa niyang pin ang shrapnel na iyon gamit ang sariling kamay. Tinawag niya itong Medal of Shepherds, isa lamang ang umiiral at higit ang kahulugan nito kaysa sa 100 opisyal na parangal dahil ito'y hinubog sa katapatan, sa sakripisyo, sa dugo. Hindi na nakatitig ang karamihan sa kanya nang may panghuhusga. Ngayon, nakatingin sila kay Eduardo Morales nang may gulat at paghanga. Isa-isa mula sa mga pribado hanggang sa mga general, itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga kamay sa saludo. Nanlumo ang tenyente, wari gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Namutla ang kanyang mukha, bumagsak sa kanya ang bigat ng kanyang nagawa. Hindi lamang siya nagkamali, nilapastangan niya ang isang bagay na sagrado. Sa wakas, humarap si General Moreno sa tenyente at sa 2 gwardiya. Hindi na malakas ang boses niya. Mababa, kalmado at parang labaha ang talim.
Hiniling niyo sa kanya ang imbitasyon. Wika niya, bawat salita ay tila martilyo. Linawin ko ito. Bawat puntod sa burol na iyon ang kanyang imbitasyon. Bawat bandilang nakalahad ngayong kalahating poste ay personal niyang pagtanggap. Lumapit siya, napaatras ang tatlo. Gusto niyong makita ang kanyang mga medalya? Nagbabagang titig ang kanyang mga mata. Ang mga peklat sa kanyang katawan, ang patunay ng tapang na hindi kailanman maisusulat sa inyong mga manual. Hindi niya isinusuot sa dibdib ang kanyang dangal, dala niya ito sa kanyang kaluluwa. Kayong mga inatasang magbantay sa lupaing ito, ang pinakamahalaga niyong sandata ay hindi ang inyong badge o baril, kundi ang inyong paghatol. At ngayong araw kayo'y nabigo, tiningnan niyo ang isang buhay na alamat at nakita niyo'y problema. Nakita niyo ang isang multo at tinangkan niyong itaboy. Humarap siya muli sa karamihan. Nagkamali kayong ituring na manlalabag ang isang higante. At hinarap muli ang tatlong guwardiya. Ang kanyang boses ay may bigat ng hatol. Mag-ulat kayo sa aking aid. Ibigay ninyo ang inyong pangalan at unit. At bukas, eksaktong 6:00 ng umaga, naroon kayo sa aking opisina sa Pentagon. Mag-uusap tayo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng paggalang. Naiintindihan ba? Yes, General, sabay na sagot ng tatlo, mahina at puno ng hiya. Habang paalis na, si General Moreno kasama si Eduardo papasok sa tarangkahan, isang kamay ang lumapat sa kanyang braso. Kay Eduardo iyon, matanda, magaspang, ngunit payapa. Michael, marahan niyang wika, tinatawag siya sa unang pangalan gaya ng mga matagal ng magkaibigan. Mga bata lang sila, ginagawa lang ang itinuro sa kanila. Patawarin mo na, tinitigan siya ni General. Lumambot ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumango at si Eduardo ay humarap sa batang tenyente. Ang kanyang tinig ay mainit, hindi galit, kundi puno ng karunungan ng isang buhay na mahaba at mabigat. Anak, marahan niyang sabi, ang unipormeng iyan ay hindi automatikong nagbibigay ng respeto. Kumakatawan ito sa isang pangako. Ang respeto ay pinapatunayan araw-araw sa kung paano mo pinakikitunguhan ng iba. At minsan, ang mga nagbigay ng pinakamarami ay hindi na nagsusuot ng uniforme. Huwag mong kalilimutan yon. Habang nagsasalita si Eduardo, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng paglikha ng PIN, hindi na pira-pirasong larawan, kundi malinaw na eksenang parang pelikula. Isang field hospital puno ng kirot at amoy ng antiseptiko. Nakatihaya ang batang Eduardo sa isang higaan, ang kanyang likod wasak ng shrapnel. Sa tabi niya, nakaupo si Kapitan Lopez, may benda sa paa, hawak ang isang pirasong metal, isang shrapnel na hinugot mula sa katawan ni Eduardo. Iniabot niya ito sa kamay ni Eduardo. Bibiyayaan nila ako ng Silver Star para sa misyong iyon. Nanginginig ang tinig ni Lopez. Ngunit para iyon sa iyo, lahat ng iyon. Wala akong maibibigay na opisyal, ngunit tanggapin mo ito para hindi natin malimutan ang kabayaran o ang ginawa mo. Ang PIN ay hindi medalya. Isa itong alaala, isang pangako, isang utang na binayaran sa dugo. Naglakad si General Moreno sa tabi ni Eduardo Morales, papasok sa mga tarangkahan, dumaan sa hanay ng mga sumasaludong sundalo, sa mga nagluluksa, sa katahimikan na puno ng paggalang. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nakabalik ang shepherd sa kanyang tahanan. Hindi dinala ni General Moreno si Eduardo Morales sa upuan sa likuran o sa isang sulok na malayo sa paningin. Inakay niya ito sa pinakaharap, katabi mismo ng pamilya ni General Lopez. Lumaki silang naririnig ang alamat tungkol sa shepherd. At ngayong nakikita nila ito ng harapan na puno ng luha ang kanilang mga mata. Isa-isa nila siyang niyakap, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang taong nagbigay sa kanila ng 50 taon pa kasama ang kanilang mahal. Walang sinabi si Eduardo, tahimik lamang siyang naupo, payapa at buo ang loob, pinagmamasdan habang inihihimlay ang kanyang matandang kaibigan.
tapos na ang kanyang misyon. Nasabi na ang kanyang huling pamamaalam. Hindi tahimik na naglaho ang nangyari sa tarangkahan ng sementeryo. Ang mga sumunod ay mabilis at makahulugan. Hindi pinalayas sa kahihiyan ang batang tenyente at ang 2 guwardiya. Hindi iyon na naisin ni Eduardo. Naniniwala siya sa awa, hindi sa parusa. Sa halip, sa ilalim ng tuwirang pamamahala ni General Moreno, sila'y inilipat ng pwesto at isinailalim sa espesyal na muling pagsasanay. Idinisenyo ang isang bagong kurso para sa lahat ng military security personnel sa mga sensitibong base. Hindi lamang ito tungkol sa mga pamamaraan o protocol, kundi tungkol sa kamalayan, malasakit at kasaysayan. Tinuturuan nito ang mga sundalo na lumampas sa nakikita na unawain ang mga kwento sa likod ng uniforme o kahit sa kawalan nito. Tinawag ang programang iyon na Morales Protocol. At ang kwento ng matandang lalaki sa tarangkahan ay naging bahagi ng pagsasanay ng bawat bagong recruit. Isang aral sa pagpapakumbaba. Isang paalala na hindi lahat ng bayani ay may medalya o opisyal na titulo. Lumipas ang mga panahon, makalipas ang ilang buwan, ang parehong tenyente ngayon nagbago, mas tahimik, mas marunong, ay naitalaga sa isang maliit na outpost malayo sa Arlington. Martes ng hapon, umuulan. Dumaan siya sa isang payak na diner sa tabi ng kalsada upang magmeryenda. Mag-isa siyang nakaupo, iniikot ang kanyang kape, tuliro sa pag-iisip. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki, basa ang jacket sa ulan. Mabagal siyang naglakad papunta sa counter at umupo. Si Eduardo Morales, iyon. Napatigil ang opisyal, kumirot ang kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya habang umorder si Eduardo ng kape at tumitig sa bintana, payapa at malalim ang iniisip. Maya-maya nagpasya siyang tumayo, dahan-dahan siyang lumapit sa counter, kinuha ang pitaka at inilapag ang $10 sa tabi ng kape ni Eduardo. Tumingala si Eduardo. Nagtagpo ang kanilang mga mata, may bahid ng pagkilala. Walang salita ang kailangan, ngunit natagpuan ng binata ang kanyang tinig. Para sa kape, sir, wika niya, huminto sandali. At para sa aral, salamat. Matiyagang pinagmasdan ni Eduardo ang binata at nakita ang pagbabago. Wala na ang kayabangan, napalitan ng pagpapakumbaba. May maliit na ngiti at marahang tango, tugon niya, "Ingat ka, anak." Tumango ang opisyal at lumabas ng dinner. Walang handshake, walang engrandeng kilos. Isang tahimik na pag-unawa lamang sa pagitan ng 2 lalaki, isa na natuto at isa na nagturo ng hindi kailanman sinubukan. Ang kwento ni Eduardo Morales ay paalala na ang tunay na mga bayani ay madalas naglalakad sa ating piling nang hindi napapansin. Hindi sila humihingi ng medalya, hindi sila naghahangad ng pagkilala, ngunit ang kanilang mga gawa ay nagiiwan ng mga alon na tatagal magpakailanman.